Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na babalik ako dito, sa baryong minsang itinanggi ang aking pagkatao. Akala ko, ang pagtatapon sa akin sa ilog nung gabing yon ang magiging wakas sa lahat. Wakas ng pangalan ko, wakas ng dugo kong minana. Ilang taon akong nawala. Itinago sa mga lugar na hindi umaabot ang mga bulong at sumpa ng baryong ito. Ngunit heto ko ngayon, buhay at dala ang katotohanang matagal nang kinatatakutan nila. Sapagkat ako ang anak ng antingerong kinamumuhian at tanging pag-asa na hindi nila inaasahang babalik. Ako nga po pala si Elias, Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mahina na ang sikat ng araw, hapon na, kulay kahel na rin ang langit. Hindi ko alam kung saan ang baryo na hinahanap ko na bitbit ko ang isang bag na ibinigay sa akin ni Nanay Lusing na nagpalaki sa akin. Lumaki akong hindi alam kung sino ako at kung saan ako nagmula. Ang alam ko lang, may mag-asawang tumulong sa akin at tinanggap ako. Pinalaki at itinuring na parang sarili nilang anak. Sila rin ang unang nagsabing may mga tanong akong kailangang saguting mag-isa. Na darating ang panahon na kailangan kong hanapin ang pinanggalingan ko. Habang naglalakad ako, napansin kong isang babae na naglalakad rin sa hindi katayuan. At nagpasya akong magtanong sa kanya. Magandang hapon. Pasensya na sa abala ah. Pwede ba ako magtanong? Oo, ano yun? May hinahanap kasi akong isang baryo. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun eh. Anong baryo? San Isidro ang pangalan. San Isidro? Malapit na yon. Mga 10 minutong lakad pa. Diretso lang. Ganun ba? Salamat ah. Akala ko kasi naliligaw na ako eh. Hindi ka taga rito, ano? Hindi eh. Ngayon lang ako napadpad dito. May pupuntahan ka ba sa baryong yon? Wala pa. Ang totoo kasi niyan, gusto ko lang talagang malaman kung saan ako nagmula. Ganun ba? Maraming kwento sa baryo namin. Mga bagay na mas mabuting hindi na binubungkal. Teka, baryo namin? Ibig sabihin eh, taga doon ka sa San Isidro? Oo, taga doon ako. At ngayon nga'y pauwi na ako. Kaya pala. Bigla kaming tumahimik at tanging ingay lang ng dumadaan na tricycle, mga yapak at hangin ang ingay sa paligid. Ilang sandali pa ay unti-unti nang lumitaw ang mga bahay ng baryo sa dulo ng daan. Ayan na. Ayan ang baryo San Isidro na hinahanap mo. Sa wakas, narating ko na rin. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang rason mo kung bakit papasok ka sa baryo na to. Katulad nga ng sinabi ko, kailangan ko malaman kung saan ako nagmula. Ilang taon na rin ang nakalilipas at ito na ang tamang panahon. Sige. Kung wala ka matutuluyan, pwede kitang tulungan. Naku, salamat ah. Sabay kaming pumasok sa baryo at sa pagpasok ko doon, ramdam ko kagad ang bigat ng mga tingin. Hindi ko sila kilala. Wala akong kilala dito. Pero malinaw na ako ang kakaiba. Parang may tanong ang bawat mga mata at parang ayaw nila ng sagot. May lalaking biglang humarang sa akin. Matikas, diretso ang tindig. Halatang sanay magbantay. Sandali lang. Hindi ka taga rito, no? Oo eh. Ngayon lang ako napadpad dito. Anong pakay mo dito sa San Isidro? May gusto lang ako malaman. Tungkol saan? Tungkol sa sarili ko at kung saan ako nagmula. Ang sabi kasi ng taong kumupkup sa akin,
malalaman ko ang lahat sa baryong ito. Hindi yan sapat na dahilan para pumasok dito ng basta-basta lang. Hindi ako naghahanap ng gulo. Kung kailangan kong umalis, sabihin mo lang pero wala akong masamang intensyon. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto mong gawin dito. Pwede kasing sinasabi mo lang yan para makapasok ka at manggulo dito. Hindi ako ganung tao. Enzo, kasabay ko siyang naglakad papunta dito. Mukhang maayos naman siya. Lena, hindi porket kasabay mo siyang pumunta dito ay maayos na siya. Hindi natin siya kilala. Huwag kayong mag-alala. Puro ang intensyon ko sa baryong ito. Pwede niyo akong palisin kagad kapag may nakita kayong mali sa kinikilos ko. Basta, hayaan niyo muna sana ako makapasok dito. Oo nga, Enzo. Hayaan na muna natin siya. Malalaman din ni Aling Doray kapag may panganib siyang dala. Oy, sige na nga. Basta wala siyang gagawing masama at tandaan niya rin na nakabantay ako sa kanya. Sige, huwag ka mag-alala. Totoo ang sinasabi ko. O sige na, pumasok ka na. Nang tuluyan na niya akong pinapasok, natuwa ko dahil kahit papaano ay nakapasok na ako sa baryong ito at handa na akong malaman kung ano nga ba ang tunay kong pagkatao. Makailang beses akong nagpasalamat sa babaeng nakasabay ko sa paglalakad. Dahil din sa kanya, kaya nakapasok ako dito. Doon ko lang din napansin na masyadong binabantayan ng baryong yon at hindi ko alam kung bakit. Unang hakbang ko pa lang sa baryo, parang may humigop ng hangin sa dibdib ko. Ito pala yon, ang lugar na pinanggalingan ko. Kahit hindi ako lumaki dito na matagal, masaya ko. Ibang klaseng saya kahit ramdam kong may mali. Napansin ko rin kagad ang tingin ng mga tao sa akin sa paligid pero pinili ko na lang na huwag nang pansinin. Lena, huwag kang basta-basta nagtitiwala sa mga taong una mo palang nakita. Huwag ka mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sinamahan ako ng babaeng tinatawag ng lalaking Lena sa paglalakad ko. Tama ba? Lena ang pangalan mo? Oo. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Ilyas. Siya nga pala. Welcome sa San Isidro. Salamat. Matagal ko nang gustong makarating dito eh. Hindi ko lang akalain na ganito pala ang pakiramdam. Anong pakiramdam? Parang pamilyar pero hindi ko maintindihan kung bakit. Baka ganun talaga. Ano, may matutuluyan ka na ba? Kailangan mo na ba ng tulong ko? Wala talaga eh. Wala talaga akong alam dito. Lugar, tao, o kahit pangalan ng mga daan. Ayos lang yan. May bakanting silid sa bahay namin. Pinapaupahan nila mama ko. Pwede ka muna doon habang nag-aayos ka. Ako, salamat ah. Malaking tulong yun. Ayoko maging pabigat sa unang araw ko palang dito. Hindi ka pabigat. At saka mukhang okay ka naman. Bihira lang din ang may lakas ng loob na bumalik sa lugar na hindi naman siya pinalaki. Kaya nga oras na talaga para malaman ko kung sino ang tunay kong mga magulang eh. Alamin mo lang ang tungkol sa mga magulang mo dito at hayaan mo na lang ang iba. Ngumiti na lang ako kabanong kahit hindi ko masyadong maintindihan ang sinabi niya. Hindi na kami nagsayang pa ng oras at kailangan ko na rin kagad ng matutuluyan kaya naman sinundan ko na si Lena sa makitid na daan papalayo sa gitna ng baryo. Tahimik sana kung hindi lang sa mga tunog ng biglang sumisingit. May baboy na humuhuni, kasunod ng sunod-sunod na tilaok ng mga manok. Ganito ba talaga kaingay dito? Hindi, lalo na sa oras na ito. Dapat tahimik na mga hayop eh. Eh bakit parang balisa sila? Napansin mo rin? Oo eh. Hindi ko alam kung bakit pero parang may umaaligid. May mga paniniwala rito. Kapag sabay-sabay na nag-iingay ang mga hayop, may nararamdaman silang kakaiba. Kakaiba? Paano? Hindi ko masabi eh. Hindi tao o may taong may dalang kakaibang lakas. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Pero bakit parang ako yung kinakabahan? Minsan, hindi mo kailangang maniwala. Sapat na yung nararamdaman mo. Patuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang patuloy din ang ingay ng mga hayop sa paligid. Mas lalong bumibigat ang hangin. Malapit na ba? Oo, konti na lang. Kapag nakapasok ka na, isara mo kagad ang pinto ng kwarto ah. Lagi bang ganun ang bilin dito? Kapag maingay ang mga hayop, oo. Mukhang madami ka yatang alam tungkol dito ah. Tama ka.
Hindi lang dahil dito ako nakatira. Marami na rin talaga akong alam na mga alamat at sa mga iba pang kwento dito. Talaga? Baka pwede mo naman akong kwentuhan tungkol sa baryo para makakuha ko ng ilang sagot sa pagkatao ko. Pwede naman, pero hindi na siguro muna ngayon. O sige, pero asahan ko yan ha. Oo naman. Nang makapasok na kami sa bahay nila, mas sigla naman akong sinalubong ng pamilya niya at tinuro ang kwarto na tutuluyan ko. Nakaramdam ako ng tuwa dahil sa kanilang pinakitang bait sa akin. Naisip ko munang magpahinga at makalipas ang isang oras, hindi ako makatulog. Hindi pa rin ako sanay sa lugar. Tahimik ang paligid pero hindi komportable ang katahimikan. Bumangon ako at binuksan ang bintana. Malamig ang hangin at biglang tumigil ang mga kuliglig. Sa likod ko, bigla kong narinig ang boses ni Lena. Hindi ka ba makatulog? Hindi eh. Naninibago siguro ako. Normal lang yan. Unang gabi mo pa lang naman dito. Ganito ba talaga katahimik dito? Hindi naman. Madalas nga maingay yung mga aso eh. Lena, may napapansin ka ba nitong mga nakaraan na araw dito sa baryo nyo? Wala. Normal lang lahat pero kanina sa daan. Ayaw lumapit sa'yo ng mga aso na alam kong sumusunod sa lakad. Lalo na kapag may ibang tao pero umaatras sila at nagtatago sa'yo. Napansin ko rin. At hindi ako sigurado kung bakit. Pero pakiramdam ko, parang may paparating dito sa baryo eh. Ano yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa masabi pero hindi to basta-basta. May biglang marahang alulong mula sa malayo. Hindi rin yun nagtagal pero nagkatinginan kami ni Lena. Baka hayop lang. Baka nga. Pwede kong sabihin kay Enzo ang nararamdaman mo. Ay, wag muna. Unang gabi ko pa lang dito eh. At hindi pa ako sigurado. Sige, pero kung sigurado ka na, sabihin mo kagad sa akin ha. Oo, sige. Walang problema. Salamat pala ulit ha. Wala yon. O sige na, magpahinga ka na. At kung nagugutom ka, may pagkain sa lamesa. Salamat. Nagising ako sa tunog ng kaluskos. Hindi bigla, parang paulit-ulit na paghila sa dilim. Dahan-dahan akong bumangon at lakas loob akong dumungaw sa bintana. Bumungad sa akin ang anino sa bakuran. Mababa ang tindig at gumagalaw ng hindi pantay na ngayon ko lang nakita yon. Tumigil ito sandali at saka biglang naglaho. Alam kong hindi yun hayop. Nakarinig ako ng mahinang iyak mula sa kulungan ng kambing at biglang naputol. Pagsara ko ng bintana, saka kulit narinig ang boses ni Lena sa likuran ko. Elias? May kung anong meron dun sa labas eh. Oo, alam ko. Narinig ko rin ng mga kaluskos at ingay ng kambing. Parang aso na gumagapang. Pero hindi yun aso. Walang aso na gumagapang dito. Biglang kumalampag ang bubong kaya napaabante si Lena. Mabigat ang kalampag nito pero mabilis lang. Narinig mo yon? Oo, at amoy malansa. Amoy tuyong lupa at dugo. Mukhang mangyayari na naman ng dati ah. Nung bata pa ako, ganyan ang tunog at amoy bago may mawala sa baryo. Mawala? Oo, hayop pero minsan tao. Kung ganun, hindi dapat tayo lumabas. Pero hindi rin pwedeng baliwalain. Humangin ng malakas at dahil hindi ko masyadong nasara ng maayos ang bintana, napasabay ito sa lakas ng hangin. Napatitig si Lena sa labas at mabilis na tumakbo para isara ang bintana. May aninong dumaan sa puno. Mahaba ang mga braso at mali ang galaw nito. Halatang hindi normal na tao. May ibang nilalang nga talaga dito. May nangyayari ulit dito. Ramdam ko na kanina pa. Kaya siguro iba ang pakiramdam ko pagpasok ko pa lang dito sa baryo nyo eh. Tama. Simula nang dumating ka, hindi ko sinasabi na ikaw ang dahilan pero parang may nagising. May sigaw sa hindi kalayuan na hindi ko masabi kung saan yun nanggagaling dahil mabilis lang. Hindi malinaw at biglang naputol. Napatras uli si Lena. Huwag kang lalabas at huwag mo rin bubuksan ng mga pinto at bintana. Huwag ka mag-alala. Hindi ko yung binabalak na gawin. Kahit anong maramdaman mo, dito ka lang. Tumango na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Hindi ko sigurado kung pagbabanta ba yon o proteksyon sa akin.
Unang gabi ko pa lang dito pero madami na ang nangyari dito kaya hindi rin ako mapakali pero pinilit ko pa rin makatulog para may lakas akong maghanap ng mga kasagutan sa mga tanong ko. Kinaumagahan, naalimpungatan ako at narinig ko rin ang ingay mula sa labas kaya hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Mabilis akong bumangon at lumabas. Bumungad sa akin ang mga taong nagkukumpulan at isang pamilyar na lalaking galit na galit. O ikaw, Dayo! Halika nga dito! Gusto kita makausap! Enzo, wala sa kinalaman sa nangyari kagabi. Huwag ka na munang mangialam ngayon, Lena, ha? Bakit? Sino ka ba talaga? Kahapon ka lang dumating dito tapos ganito na nangyayari sa baryo namin. Pasensya na pero hindi ko rin alam eh. Hindi ako may gawa niyan. Hindi ikaw ang may gawa. Pero simula nung dumating ka dito may gulo na ulit. Takot ang mga hayop. May nawawala. May dugo sa bakuran. Alam ko pero hindi ko rin gusto ang nangyayari. Gusto ko rin malaman kung sino may gawa niyan. Enzo, huwag mo siyang husgahan kaagad. Kasama ko siya kagabi nang marinig namin yung mga ingay. Manahimik ka muna, Lena. Maniwala ka man sa akin o hindi, unang dating ko pa lang dito pero gusto ko rin protektahan tong baryo ninyo. Dahil dito rin ako nagmula. Hindi ako dumating dito para saktan ng sino man. Kung may pwede akong gawin para makatulong, gagawin ko. O sige, kung hindi nga ikaw ang may gawa nito, sasamahan mo ako magbantay sa baryo. Kapag walang nangyari ngayong gabi, ikaw ang may sala. Huwag kang lalayo. Basta kahit na anong galaw, makikita natin kung sino nga bang may kasalanan. O sige, handa ako para dyan. Kaya kong patunayan sa inyo at lalo na sa'yo na wala akong masamang intensyon dito. Ha! Makikita natin. Agad niya akong tinalikuran at muling tiningnan ang mga palatandaan na may naganap dito kagabi. Matapang siya at alam kong mahal niya ang baryo nila. Hindi pa niya ako kilala pero ramdam ko ang bigat ng titig niya. Hindi niya ako pinapaalis dito pero alam ko sa bawat galaw ko, sinusukat niya ako. Kailangan kong patunayan na hindi ako banta. Huwag mo nalang intindihin yung mga sinasabi ni Enzo. Oo, ayos lang naman sa akin yon dahil alam ko namang malinis ako at wala akong masamang balak. Pero parang ako na kaagad ang may kasalanan sa lahat eh. Wala kang kasalanan, Elias. Kahapon ka lang dumating at baka nagkataon lang din siguro yung mga nangyari kagabi. Sinabi mo sa akin kagabi na simula nang dumating ako dito, nagiging balisa na yung mga hayop. Hindi kaya dahil may kakaiba sa akin? Ha? Tulad ng... Hindi ko alam. Yun lang ang pakiramdam ko. Kailangan ko talaga malaman kung ano talaga yung nangyayari dito at kung paano ko mapoprotektahan ang baryo. Hindi ba iba ang pakay mo dito? Oo, pero kasama na rin sa pakay ko ang pagprotekta sa baryong ito kung ano ang nangyayari dahil dito ako nagmula. Napatingin na lang sa akin si Lena na parabang sinusuri ako. Ramdam ko rin kabanong ang suporta niya. Kahit tahimik siya, alam kong may paniniwala siya sa akin at sa maliit ng ngiti niya, alam kong hindi ako nag-iisa. Pagsapit ng hapon, nagdesisyon akong maglakad sa baryo. Tiningnan ng paligid at sinubukang hanapin kahit maliit na palatandaan tungkol sa mga magulang ko. Tahimik ang hapon at kakaiba pa rin ang hangin. Sa paglalakad ko, biglang may sumulpot na matandang babae sa harapan ko at may hawak na sangkap ng panggamot. May malalim na titig at parang alam ang lahat ng nangyayari sa baryo. Ikaw si Elias, hindi ba? Po? Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tsak naman na may pangalan ka. Narinig ko rin yung kanina kay Lena. Hindi ka lang basta dumating dito, hindi ba? May kailangan lang po ako malaman. May dala kang kakaibang bagay. Parang naiiba ka sa iba. Po? Kakaiba? Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin. Pasensya na po ah. Ngumiti ito ng bahagya na halos hindi ko mapansin kaagad. Mag-iingat ka. Minsan, ang nakikita ng iba ay hindi palaging totoo at ang mga bagay na iniwan sa iyo, maaari ring magsilbing gabay o babala. Gabay o babala? Sa ano po? Oras na. Hindi ko pwedeng sabihin lahat sa iyo ngayon, pero huwag kang matakot na magtanong at huwag ka ring matakot sa mga sagot na darating. Opo, salamat po. Nanatili muna siyang nakatayo sa harapan ko at tinitigan ako sa mga mata. May bigat sa titig.
Parang may alam siyang hindi ko pa alam at mas lalo akong naguguluhan. Tumango na lang din siya at umalis na. Naiwan akong nag-iisa. Iniisip ang mga sinabi niya. Hindi ko pa rin maintindihan pero ramdam ko na lahat ng sinabi niyang yon ay may kinalaman sa akin at marahil sa baryo at sa mga magulang ko. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy ulit ako sa paghahanap. Ilang sandali lang ay napahinto ako nang may bola na gumulong papunta sa paa ko. May batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi ang tuhod. Nag-iisa, tahimik pero nakatitig sa akin na parang matagal na niya akong kilala. Kuya, pwede bang pakisipa pabalik yung bola? Sinipa ko ang bola papunta sa kanya. Hindi siya ngumiti. Sinalo lang niya at tumayo. Hindi ka taga dito, no? Halata ba? Opo, iba ka maglakad eh. Para kang may hinahanap. Bata ka pa, ang dami mo nang alam. Umupo siya ulit at sa kanya ipinaikot ang bola sa daliri niya. Minsan kasi kahit bata, may naririnig. Lalo na sa mga taong may dalang mabigat na bagay. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala. Sabi lang nila, delikado raw sa baryong to ang mga hindi marunong lumingon sa likod. Banta ba yan? Hindi naman, paalala lang. May mga bagay kasing natutulog lang hanggang sa bumalik yung dapat bumalik. Tumayo siya, tinawakan na niya ng mahigpit ang bola. Napatitig ako sa kanya at tumahimik kami sandali. Parang biglang bumigat ang hangin. Teka, anong pangalan mo? Ako po si Kaloy. Ingat ka kuya ah. Hindi mo alam na baka may naghihintay sa iyong panganib. Nang sabihin niya yon, ngumiti siya ng dahan-dahan at sa oras na yon, doon tumaas ang balahibo ko. Umalis na rin siya at naglakad papalayo sa akin habang nilalaro ang bola sa daliri niya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng daan. May malamig na pakiramdam sa batok at pakiramdam na hindi yun ang huling beses na makikita kami. Tahimik na ulit ang kalsada nang tuluyang mawala ang batang lalaki na si Kaloy sa paningin ko. Hapon pa lang pero mabigat ang pakiramdam ng paligid. Parang may nakadagan sa hangin. Huminto ang ihip ng hangin. Ang mga dahon sa gilid ng daan ay nanatiling hindi gumagalaw. Napansin kong wala ring tunog ng ibon. Wala ring kuliglig. Kahit papalubog na ang araw. Labis akong nagtaka nang may dumaan na aso sa kabilang kalsada pero bigla itong huminto at tumingin sa direksyon ko. Umungol ito ng mahina at saka nagmamadaling tumakbo palayo. Nanlamig ang batok ko at malakas na talaga ang pakiramdam kong may ibang nilalang ang gumagala dito sa San Isidro at ramdam kong nagsisimula na itong magising. Nakita ko na umuwi na at nakita ko naman si Lena na may dalang pinamili niya. O Lena, tulungan na kita. Salamat. Akala ko mababagsak na to sa bigat eh. Lena, may napansin ka bang kakaiba dito sa baryo? Parang may gumagala eh. Aswang ba? Parang gano'n na nga. Dati meron, lalo na nung bata pa ako. Ang daming kwento ng lola ko tungkol sa kanila. Sabi niya dati raw, hindi ligtas lumabas pagdapit hapon. Pero nawala. Oo. Makalipas ang ilang taon, tumahimik na lang bigla. Parang walang nangyari. Naging normal ulit ang San Isidro. Pero simula kagabi, parang may bumalik. May naririnig na naman. Mga yabag, mga ingay na hindi natin nakikita. Kaya pala, iba ang pakiramdam ko dito eh. Sana nga hindi na mangyari ang kinatatakutan namin na mangyari dito sa baryo. Sandali kaming nanahimik at nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makita ang bahay nila Lena. Ilaw pa lang ang sumasalubong sa amin pero sapat na para mabawasan kahit kaunti ang bigat sa paligid. Pagkalapag ko ng mga pinamili niya sa lamesa sa loob ng bahay nila, hindi na ako nagtagal pa doon at dumiretso na ako sa kwartong tinutuluyan ko sa bahay nila. Sa pagod ko, nakatulog ako. Makalipas ang ilang oras, nagising ako ng parang may kung anong mabigat na pumatong sa akin pero wala akong nakita na kahit sino sa kwarto. Pawis na pawis ako. Naalala ko bigla ang panaginip ko kaya mabilis kong kinuha ang bag ko at binuksan ko at nakita ko doon ang kwintas. Madilim ang metal, may pendant na kalahating araw at kalahating buwan at isang maliit na pulang bato sa gitna. Nang hawakan ko ito,
bahagyang kumislap ang mga ukit at parang may init pa. Kumapit sa palad ko, parang may enerhiya. Binitiwan ko kagad ang kwintas nang buksang kagad ni Enzo ang pinto ng kwarto. Elias, may kasunduan tayo, di ba? Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko yun nakakalimutan. Aba dapat lang. Dahil ikaw ang unang napansin ko na kakaiba ang kilos. At doon din nagsimulang mawala mga hayop dito. Kailangan mo sumama para magbantay ng baryo. At babantayan din kita para magkaalaman na. Sige, walang problema sa akin yan. Para malaman nyo rin kung gaano kalinis ang intensyon ko sa baryong ito. Di ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Kailangan mo munang patunayan sa akin na mali ang pagdududa ko sa'yo. Alam mo naman na ang nangyayari, di ba? Parang ikaw ang sentro ng lahat, Elias. Simula nang dumating ka dito, nagkagulo-gulo na naman dito. Enzo, huwag ka na muna magsalita ng ganyan. Hindi ka pa naman sigurado eh. Lena, sinasabi ko sa'yo, kahit kababata kita, magagalit talaga ako sa'yo kapag itong lalaking pinapasok mo sa baryong ito ang may gawa ng lahat ng nangyayari dito. Nakasabay ko lang siya at tinuro ko sa kanya ang baryo kaya hindi ako mismong nagpapasok sa kanya. Tinulungan ko lang din siya dahil mukha namang wala naman siyang masamang intensyon. Huwag mong isisi kay Lena ang pagpasok ko dito. Sige na, sumama ka na lang sa akin para maumpisa na. Agad na lumabas si Enzo kasabay si Lena. Mabilis ko namang isinuot ang kwintas na anting-anting dahil may isang lalaki sa panaginip ko na sinasabing suotin ko ito. Paglabas ko, mabilis pa rin ang lakad ni Enzo at hindi niya pa rin ako tinitingnan na maayos. Halata ang inis sa bawat galaw niya. Habang ako'y nagpapakumbaba, pero ramdam ko rin ang kaunting inis sa kanya. Parang bawat hakbang namin ay may tensyon. Huwag kang lumapit. Kung may gumagalaw, hindi kita huhugutin. Sino ba nagsabing lalapitan kita? Naniniguro lang. Kailangan ko maging alerto baka kasi kasama ko lang talaga ang panganib. Napangisi na lang ako, Kabanong. Naglakad kami sa gilid ng baryo. Tahimik maliban sa tunog ng paa namin sa mga tuyong dahon. Unti-unting may kakaibang amoy na umalingasaw sa hangin. Malamig, mabaho at matapang na parang dugo at lupa. Naamoy mo ba yon? Oo, amoy aswang. Mukhang parating na sila. Sige, dito ko malalaman kung sino ka nga ba talaga. Sa patuloy naming paglalakad at maingat na pagmamasid sa paligid, naramdaman ko ang kaunting panginginig mula sa anting-anting na suot ko. Kasabay ng init na kumakalat sa katawan ko, mas lalong lumalakas ang amoy sa paligid. Mas tumatapang ang amoy at alam kong may aswang na naglalakad sa paligid. Biglang may gumalaw sa ilalim ng mga puno. 5 segundo lang, lumitaw ang 4 na aswang. Ang mga mata nila ay pulang-pula. Ngipin na matutulis, katawan na mabalahibo at mabilis ang kilos. Sumigaw si Enzo para mas maging alerto kami. Pumulot ako ng mabigat na kahoy na pamalo. Agad kaming naghiwalay ng posisyon para makalaban kami na maayos. May alam ka ba kung paano lumaban sa mga aswang? Isang beses lang, bata pa ako noon. Sinubukan ko pero hindi ako nagtagumpay. Paano natin matatalo ang 4 na aswang na ito kung hindi ka marunong? Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Pero hindi ko masasabing siguradong kakayanin ko silang talunin. Ano? Ako lang ba ang kikilos? Huwag ka mag-alala, lalaban pa rin ako. O sige, ngayon na! Bigla silang sumugod. Bilis na halos hindi maabutan ng mga mata. Ang amoy ng aswang ay mas matindi. Halo ng dugo at lupa na nagdudulot ng panandali ang panginginig sa katawan ko. Mas umiinit ang ilalim ng damit ko dahil sa anting-anting. Parang nagpapahiwatig na magagamit ko ang kapangyarihan nito. Tumalo ng unang aswang kay Enzo. Agad siyang umatras dahil tumatagos ang mga kuko ng aswang sa kanyang balikat. Hinampas niya ito ng itak pero hindi ito umubra sa aswang at bumalik lang ang atake nito. Halos ma-corner na siya. Elias, tulungan mo ako dito! Dalian mo! Hindi ko na maigalaw na maayos ang kamay ko dahil sa balikat ko! Ipagpatuloy mo lang ang paggarang mo sa kanya ng itak mo! Hindi na ako nagsayang pa ng oras at tumakbo na ako papunta sa kanya. Hinawakan ko ang anting-anting. Kumislap ito. Kumalat ang init at nang hinampas ko na ang aswang, naramdaman ko ang lakas nito dahilan para bumagsak ang aswang.
Nagulat ako pero alam ko ang enerhiya na yon ay galing mismo sa anting-anting. Mabilis at malakas ang bawat palo. Nagtataka lang din ako dahil hindi makalapit ang 3 aswang sa akin na tilabay at nakikiramdam kung kailan susugod. Sumigaw ang mga ito nang makarinig kami ng malakas na pagputok mula sa unang aswang na naglaho na. Ang 2 aswang naman ang sumunod na sumugod kay Enzo pero mabilis akong tumalon sa gilid at tinampas ang isa gamit ang hawak kong kahoy na tumama sa ulo nito. Si Enzo naman, sinipa ang isa sabay hampas gamit ang itak nito. Pinagpatuloy namin ang pakikipaglaban sa kanila hanggang sa matumba sila ng halos sabay lang. Ang huling aswang naman ay nakatitig lang sa amin. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Mabilis ang kilos. Tumalon siya pero ramdam ko ang kakaibang lakas mula sa anting-anting na tila bawat galaw ko mas mabilis at eksakto. Sabay kaming lumaban ni Enzo at bigla na lang siyang umatras. Mabilis itong tumakas sa dilim hanggang sa hindi na namin siya matanaw. Huminga kami ng malalim at pawis na pawis. Wala na mga aswang pero ramdam ko pa rin ang kaba. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam. Ang agresibo ng laban. Tama ka, hindi ko inaasahan yon at hindi ko rin akalain na makikipaglaban ulit ako sa mga aswang at sa pagkakataon na ito, nagtagumpay na. Alam mo ba, ang mga aswang ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kaya nasanay na akong lumaban sa mga aswang. Pero ngayon lang talaga ako nakipaglaban sa mga aswang na agresibo. Kaya pala, ganun ka na lang katatag makipaglaban sa kanila, kahit delikado. Hindi ako magiging mapayapa hanggat hindi ko nauubos sa mga aswang na sumira sa pamilya ko. Huwag ka mag-alala, hanggat nandito ako sa Barrio San Isidro, matutulungan kita. Pero teka, hindi ko maintindihan Bakit parang sobrang lakas mo? Parang may ibang pinanggagalingan. Nagulat ako sa tanong niya at hindi ko yon inaasahan. Iniwasan ko na lang ang tingin nito sa akin. Hindi ko rin alam Parang may naiibang pakiramdam lang. Teka lang, ano yung pulang kumikislap sa may damit mo? Ha? Wala naman Ilabas mo sa damit mo, yung suot mong kwintas. Eto ba? Mabilis kong nilabas ang anting-anting na patuloy pa rin ang pag-islap nito. Mabilis na sinuri ni Enzo ito at namangha at nanlaki ang mga mata. Anting-anting? Parang ito yata yung sinasabi ng tatay ko na anting-anting bago siya nawala. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin talaga maintindihan kung ano ang buong kapangyarihan nito. Ang sabi ng mga matatanda sa baryo, yun daw ang pinakamalakas na anting-anting. Kinatatakutan ng lahat, lalo na ng mga aswang. Pasensya na pero hindi pa rin ako sigurado Wala akong alam tungkol dito. Basta binigay sa akin to ng mag-asawang nag-alaga sa akin dati. Pero parang kailangan ko itong intindihin. Kung ganito na ang sitwasyon, baka totoo nga. Isa kang malakas, Elias. Higit pa sa alam mo. Napatingin ako sa hawak kong pendant habang bahagya itong kumikislap at ramdam ko pa rin ang init at panginginig nito. Tumingin ako sa paligid namin. Ang baryo ay tahimik na pero may kakaibang tensyon pa rin. Alam kong hindi pa tapos ang laban at parang may tinig sa anting-anting na nagsasabing may mas malakas pang panganib na paparating. Buong magdamag kaming nagbantay ng tahimik pero alerto. Hindi na kami nag-imikan pa ulit matapos ang pakikipaglaban sa mga aswang. Parang napagod na kami. Okay ka lang? Oo, pero kailangan kong ipatingin kay Aling Dore itong sugat ko sa balikat. Grabe ang pagtusok ng kuko ng aswang sa akin Hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin. Oo nga pala. Nakalimutan ko may sugat ka. Ayos lang yon. Tinakpan ko rin naman ang tela ng damit ko Tinakpan ko rin naman ang tela Pumunta ka na ngayon sa manggagamot bago pa yan lumala. Ilang oras na rin ang nakakalipas at mag-uumaga na. Sa tingin ko nga kailangan ko na. O sige na, umuwi ka na rin para makapagpahinga ka. Sige, salamat. Nagiwalay na kami ng landas at pumunta sa kanya-kanya naming daan. Medyo pasikat na rin ang araw pero mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Walang kahit anong ingay mula sa mga hayop kahit madaming manok na nasa paligid. Habang naglalakad ako, bigla akong nakaramdam ng bahagyang pag-init ng anting-anting sa dibdib ko. May narinig akong yabag at paglingon ko. Naroon siya, isang bata, payat at may kaunting ngiti sa labi. Parang pamilyar pero may mali. Kuya, hindi ba ikaw yung kahapon? Oo,
At ikaw? Ikaw yata yung batang naglalaro ng bola. Opo, ako nga. Sabi nila, ikaw daw yung bagong dating dito sa baryo. Malakas ka raw. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa mga mata niya. Maaga pa. Hindi ka ba natatakot lumabas mag-isa? Hindi pa nga sumisikat ang araw, oh. Hindi naman. Sanay na ako. Mainit ba yan? Napababa ang tingin ko sa anting-anting. Mas malinaw ang pagkislap nito ngayon. Parang may pulso. Anong ibig mong sabihin? Parang buhay eh. Siya nga pala. Gusto mo bang maligo sa ilog? Doon ako lagi tumatambay eh. Biglang sumikip ang dibdib ko. Sa ilog? Oo, malinis doon. Tahimik at walang istorbo. Pero bawal yan doon eh. Ang alin? Yang suot mo. Hindi ka tatanggapin ng tubig kung may dala kang ganyan. Napahawak ako kagad sa anting-anting. Biglang uminit ito na alam kong hindi na normal. Parang may babalang dumadaloy sa balat ko. Sino nagsabi sa iyo niyan? Narinig ko lang. Mas masarap maligo kapag wala kang bitbit. Mas magaan. Pasensya na pero hindi ko na ito tinatanggal eh. Ay, sayang. Akala ko pa naman magkaibigan na tayo. Pangalawang beses pa lang tayo nakikita eh. Hindi mo pa nga ako kilala pero gusto mo na makipagkaibigan sa akin? Bakit naman po hindi? Gusto ko mapalapit sa'yo. O sige na, umuwi ka na muna at baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Bigla siyang tumahimik. Nakatingin lang siya sa akin at sa anting-anting. Biglang kumislap ito ng mas malakas. Isang mabilis at matalim na liwanag. Napatras si Kaloy. Parang nasilaw pero halata na kagad niyang itinago ang pagkasilaw niya. Masakit pala ang liwanag niyan. Masakit? Ano bang meron? Wala. Sige na kuya, sa susunod na lang. O bakit, uuwi ka na? Oo, sa ilog. Malapit sa ilog ang bahay niyo? Hindi na niya ako sinagot at ngumiti na lang ito ng kaunti. Tumalikod na rin siya sa akin at naglakad palayo. Papunta sa isang direksyon na mapuno at madilim. Habang papalayo siya, ramdam ko pa rin ang panginginig ng anting-anting. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at mabilis na akong umuwi. Halos hindi na nilingon ang dinaraanan ko. Hanggang sa makarating na ako sa kwarto ko at saka naman ako nakaramdam ng bigat ng katawan. Hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Pagmulat ko ng aking mga mata, mataas na ang araw. Tanghali na. Paglabas ko, naabutan ko kagad si Lena na may mga hawak na mga lumang papel. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya pero agad ding napako ang tingin niya sa dibdib ko. Elias? Lena, may kailangan ka ba? Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan at halos hindi kumukurap. Yang suot mo, anting-anting ba yan? Ha? Eto? Oo. Bakit? Mas lalo siyang lumapit sa akin. Kita ko ang pagigpit ng hawak niya sa mga papel. Pwede ko ba makita ng mas malapitan? Hindi ko alam kung bakit parang interesado ka dito pero sige. Nang masilayan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ako nagkakamali. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yan ang pinakamalakas na anting-anting na alam ng mga alamat dito sa San Isidro. Marami nga nagsasabi niyan pero wala pa rin malinaw. Kasi hindi basta-basta ang anting-anting na yan. Kinikwento yan sa akin ng lola ko noong bata pa ako. Teka, anong kwento? Ang sabi niya, pag-aari raw yan ng isang lalaki, ang kinatatakutang antingero ng baryo. Malakas, sobrang lakas kaya kinatatakutan. Nanlamig ang bato ko sa sinabi niya, Kaabanong. At paano mo naman nasabi yun? Dahil sa anyo at sa simbolo. Eksakto yan sa deskripsyon ng lola ko. Walang ibang katulad. Pero paano napunta sa akin to? Yan ang hindi ko rin maintindihan. Kung totoo mga kwento, dapat matagal nang nawala ang anting-anting na yan, kasabay ng may-ari nito. Hindi ko rin alam, Lenny. Binigay lang ito sa akin ng mag-asawang nag-alaga sa akin. Wala silang sinabi kung saan to galing. Napatahimik kami at bigla namang kumislap ang anting-anting. Mahina lang pero ramdam ko at napansin din niya. Parang tumutugon siya sa'yo. O baka may dapat ako malaman. Kung ikaw may suot niyan ngayon, ibig sabihin may koneksyon ka sa nakaraan ng baryo at sa mga bagay na pilit nilang kinalimutan.
Habang nakatingin ako sa anting-anting, mas lalong luminaw ang isang tanong sa isipan ko. Hindi kung gaano ito kalakas, kundi kung sino talaga ako at kung bakit sa akin ito napunta. Marami akong tanong na nasa isip ko pero hindi ko alam kung paano yon masasagot. Bigla kong naalala si Kaloy. Kaya hindi na ako makapagpigil kaya tinanong ko na rin si Lena tungkol sa bata. Lena, may tanong ako. Ano yon? May kilala ka bang bata dito sa baryo na ang pangalan ni Kaloy? Kaloy? Wala eh. Sigurado ka ba? Oo, kilala ko halos lahat dito, lalo na mga bata. Maliit lang ang San Isidro eh, kaya alam ko walang Kaloy dito. Pero nakita ko siya kanina at nakausap. Nanahimik siya sandali at unti-unting nagbagong ekspresyon niya. Saan? Malapit sa mga puno habang pauwi ako. Tapos, niyaya niya ako maligo sa ilog. Ano pang sinabi niya? Napatanggal niya sa akin yung anting-anting. Sabi niya, hindi raw ako tatanggapin ng tubig kung suot ko to. Elias, walang batang lalapit sa ilog mag-isa dahil pinagsabihan na rin sila ng mga matatanda dito. Lalo na't may mga nangyayaring kakaiba nito mga nakaraang araw. Mukhang may alam siya sa anting-anting eh. Parang hindi siya inosenteng bata. Iba nga ang pakiramdam ko sa kanya eh. Kung ganon, hindi siya normal na bata. Kung walang Kaloy sa baryo, sino yung kumausap sa akin? Hindi ako sigurado pero may mga kwento ang lola ko na tungkol sa mga nilalang na nag-aanyong bata. Lumilitaw lang kapag may nagising na sinaunang kapangyarihan. At sa tingin mo, nagising na ba yon? Simula nang bumalik ka at simula nang magsuot ka ng anting-anting na yan, oo. Bigla kong naalala ang ngiti ni Kaloy. Ang paraan ng pagtingin niya sa anting-anting na hindi parang bata, kundi parang may pagnanais na makuha ito sa akin. At sa unang pagkakataon, malinaw sa akin ang pakiramdam. Hindi siya nag-aanyaya sa ilog para maligo, kundi para itago ako at makuha ang anting-anting sa akin. Hindi ko alam kung tama itong pakiramdam ko pero sobrang lakas ang pakiramdam ko tungkol doon. Kinagabihan, kami lang ni Lena ang nandito sa bahay nila dahil umalis ang mga magulang niya at naisip kong matulog sa sala. Sigurado ka bang diyan ka na matutulog? May kwarto ka naman eh. Ayos lang ako dito. Mas ligtas kapag may tao dito sa sala kaysa nasa kanya-kanya tayong kwarto. O sige, basta siguraduhin lang natin na walang mapapasukan ng may nais na makapasok sa bahay. Oo naman. Ay teka, tatanggalin ko na muna itong anting-anting dahil pakiramdam ko may kung ano akong nararamdaman sa loob ko na hindi ko mailabas eh. Para kong nauubusan ng hangin. Elias, gabi na. Hindi to magandang oras para magtanggal ng anting-anting. Hindi natin alam kung anong mangyayari ngayong gabi. Huwag ka mag-alala, ibabalik ko rin kaagad. Sa tingin mo ba okay lang yon? Hindi ako sigurado. Pero kailangan ko na munang tanggalin dahil parang nauubusan ako ng hangin eh. O sige, isang gabi lang ah. Isang mali mo lang, delikado na. Oo, pag-aaralan ko na muna bakit ganun ang nararamdaman ko. O sige, matulog na tayo. Gigisingin kita bago pa sumikat ang araw para masuot mo rin kaagad ang anting-anting. Oo, sige. Salamat ah. Tuluyan ko nang tinanggal ang anting-anting sa leeg ko at ipinatong sa bag ko. Pagod ang katawan ko kaya hindi ko rin namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa napakalakas na kalabog mula sa labas. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang nakalilipas simula nung makatulog ako. Habang pinakikiramdaman ko ang narinig kong ingay sa labas, biglang bumukas ang pinto matapos ang malakas na pagsipa dito at nakita ko ang isang aswang na kulay uling ang katawan. Namumulang mga mata at naglalaway habang nakatingin sa akin. Bigla niya akong hinila palabas ng bahay kaya mabilis kong tinawag si Lena. Lena! Tulong! Elias! Paano yun nakapasok? Tulungan mo muna ako, bilis! Teka lang, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Kaya mo yan! Basta huwag kang basta kikilos nang wala kang dalang pamalo sa kanya. Nagmamadaling pumunta si Lena sa kusina nila nang bigla na akong hilahin ng aswang at may naramdaman na rin akong dumaan sa binti ko. Mga kuko niyang mahahaba. Tinusok niya ang matalim niyang kuko sa braso ko at agad niyang nilapit ang mukha niya doon at inamoy-amoy. Napatras siya at napahiyaw nang sabuyan siya ni Lena ng isang garapon ng asin. Mabilis kong sinuot ang anting-anting ko
at saka ito tuluyang tumakbo palabas ng bahay. Wala na siya. Umalis na. Teka, masakit ang braso ko. Sandali. Kukuha ko ng halamang gamot na kinuha ni mama ko kay Aling Doray. Salamat, Lena. Elias, sa tingin ko, mas ingatan mo ang sarili mo. Mukhang ikaw ang pakay ng mga aswang kaya nanggugulo na naman sila dito. Anong ibig mong sabihin? Ayokong isipin to pero mukhang gusto ko nilang makuha. O baka ang anting-anting na nasa iyo. Ganun na ba ito kalakas para mahumaling ang mga aswang? Katulad nga ng sinabi ko kanina, yan ang nawawalang anting-anting na kinatatakutan ng antingero. Oo, napakalakas niyan na kailangan makuha ng mga aswang para makahasik ulit sila ng lagim dito. Pero para makasigurado tayo, kailangan muna nating tanungin si Aling Doray tungkol dito. Sino yun? Siya ang pinakamagaling na albularyo dito sa baryo at kilala rin siya dahil magaling din siyang manggamot. Bata pa lang ako, kilalang kilala na siya. Madami ba siyang alam tungkol sa anting-anting na ito? Oo. At baka siya rin na makasagot ng mga tanong mo tungkol sa mga magulang mo. Panigurado kung kilala niya ang mga magulang mo. Kung ganon, pwede mo ba akong samahan sa kanya? Oo, sige. Walang problema. Pagsikat ng araw, punta na natin siya kagad bago pa ulit lumitaw ang mga aswang. Sige, salamat. Gagamutin ko lang ang sugat mo at pagkatapos matulog ka na ha. Huwag mo nang tatanggalin yung anting-anting mo, lalo na sobrang agresibo ng mga aswang na gumagala sa atin ngayon. Sige, makakaasa ka. Pinikit ko ang mga mata ko habang nililinis ni Lena ang sugat sa braso ko. Ramdam ko pa rin ang hapdi ng sugat ko mula sa pagkabaon ng matalim na kuko ng aswang sa laman ko. Pero inuukit ulit sa bawat patak ng maligamgam na tubig. Hindi ako makaimik. Tinitiis ko lang habang nanginginig ang kamay ko. Naamoy ko ang dinikdik na dahon ng bayabas ng ipahidyo ni Lena sa sugat ko. Napasingap ako sa sakit ng pisilin niya para pumasok ang katas. Pero hindi ako umangal. Nang matapos na, maigpit naman niyang ibinalot ang tela sa braso ko at saka siya naupo. Kinabukasan, nagising ako sa liwanag ng araw na tumatama sa bintana. Elias, mabuti naman at gising ka na. Hindi na kita ginising dahil mukhang masarap ang tulog mo eh. Oo, pero makirot pa rin talaga itong sugat ko sa braso. Ramdam na ramdam ko pa rin. Kailangan na natin pumunta kay Aling Doray para makita na niya yung sugat mo. Mas mabibigyan ka niya ng mas magandang gamot para dyan. Oo, sige. Mas okay siguro yun. O sige, tara na. Hindi na kami nagsayang pa ng oras ni Lena Kabanong at lumabas na kami ng bahay. Pagkatapos kong mag-ayos ng sarili, walang kahit na anong ingay mula sa mga hayop ngayon, hindi katulad ng unang pagpunta ko dito. Pero alam kong mas nakakabahala ito. Nakakapanibagong ganitong katahimikan sa paligid. Kakaiba. Oo nga eh. Ramdam ko rin. Parang may nakatingin sa atin. Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng boses ng batang lalaki at pamilyar yon sa akin. Hanggang sa lumitaw si Kaloy sa harapan namin na nakangiti pero may kakaibang tindig na titig. Elias, nakita tayo ulit. Kilala ko siya. Sino yan? Siya yung batang sinasabi ko, si Kaloy. Kaloy. Kaloy, anong ginagawa mo dito? Hindi na dapat kayo tumuloy kung saan man ang lakad ninyo. Mas mabuti pang bumalik na lang kayo. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Ano bang meron? Dahil alam ko ang tama. Kung susundin niyo ako, baka maligtas niyo pa ang mga sarili ninyo. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Sige na, aalis na kami. Sinasabi ko nga hindi pwede. Sandali, ano bang alam mo? Madami akong alam kaysa sa alam ninyo. At alam kong mas malakas ako kaysa sa'yo, Elias. Kaloy, umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Lagi ka nalang gumagala. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo kung gaano ako kalakas kaysa sa'yo? Hindi na ako sumagot ng dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya sa direksyon ko. Parang may invisible force na hinahataw ang paligid ko. Hindi man direktang pisikal pero ramdam ko ang pressure sa katawan ko. Parang tinutulak ako pabalik. Nagulat si Lena nang makita ang ginagawa ni Kaloy. Ramdam ko ang konting banginginig. Ano tong ginagawa mo? Pinapaalalaanan lang kita na kaya kitang tapatan. Sino ka ba? Bakit parang hindi ka normal na bata? Bagyang natawa si Kaloy. Anong sinasabi mo? Normal na bata ako? Nabilib ka ba?
Ngayon na kita nakita dito sa baryo namin. Anong pakay mo dito? Si Elias! Anong kailangan mo sa akin? Tigilan mo na itong ginagawa mo. Hindi ako nasasaktan kahit na anong gawin mo. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Protektado ako ng anting-anting. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo ako masasaktan. Ah, kaya pala. Umalis ka na dito, hindi ka welcome dito. Sige, pero wag mo kakalimutan, Elias, na kahit may anting-anting ka, may puwersa akong hindi mo pa alam. Nanlisik ang mga tingin niya sa amin lalo na sa akin. Napansin ko na bahagyang nagpula ang mga mata niya. Umatras ito at ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang amoy. Mabaho, malansa at mabigat sa pakiramdam. Ramdam pa rin namin ang tensyon ni Lena kahit alam naming wala na sa harapan namin si Kaloy. Hindi normal yon. Bata pero parang hindi inosente. May kakaiba sa kanya. Tama ka. Unang kita ko pa lang sa kanya may kutob na ako sa pagkatao niya Pero binabaliwala ko. Pero mas lumalakas ang kutob ko na hindi ko na dapat binabaliwala. Iba ang kutob ko sa kanya. Paano kung nakatuwang tao lang yon para mapalapit sa'yo? Dahil ba sa anting-anting? Hindi ko pa masabi pero parang yan ang isa sa dahilan. Kailangan mo ring malaman ng totoo bago pa siya may gawin na masama sa'yo. Mapagtatanungan din natin si Aling Doray tungkol kay Kaloy? Oo naman. Madami na siyang alam dito kaya hindi tayo mabibigo sa kanya. Bilisan na natin dahil hindi natin alam kung anong makakasalubong natin sa daan. O sige, pero kailangan natin magdoble ingat. Biglang umalulong ang mga aso sa paligid na kanina lang ay sobrang tahimik. Mas bumilis ang lakad ni Lena kaya napasabay din ako. Alam ko na rin kasi na may mali talaga. Nang makarating na kami sa isang hindi kalakihang bahay, agad na kumatok si Lena doon. Aling Doray? May tao pa ba dito? Oo naman. Dito nakatira si Aling Doray Baka umalis lang siguro siya. Aling Doray? Tao po! Ah, sino ba yan? Ang aga-aga pa! Naku, pasensya na po pero kailangan ka po namin makausap na kaibigan ko. Sino kaibigan ba yan? Sasagot pa lang sana si Lena nang bigla na kaming pagbuksan ng pinto ni Aling Doray. Pagtingin niya pa lang sa akin, biglang lumaki ang mga mata na halatang nagulat. Nagtaka ako dahil hindi ko alam kung bakit. Magandang umaga po. Pasensya na po pala sa abala. Aling Doray, siya po si Elias. Kaibigan ko po na kailangan ng tulong ninyo. Matagal ka na namin gustong makita, Elias. Mabuti naman at bumalik ka na. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Sasabihin ko sa iyo lahat ng nalalaman ko dahil karapatan mo yan. At ngayon pa lang, humihingi na ako ng pasensya. Pasensya na po pero hindi ko po kayo maintindihan Hayaan mo na. Maya-maya lang din, malalaman mo na kung bakit ganyan ang sinasabi ni Aling Doray. Mukha ngang may alam siya tungkol sa pagkatao mo. Sige, pumasok na kayo sa loob. Salamat po. Nagtataka akong pumasok sa loob ng bahay ni Aling Doray. Pinaupo niya kami sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Ang paligid ay puno ng mga halamang gamot, bote-boteng misteryosong likido at mga antigong gamit. Napansin ko na tila binabasa ni Aling Doray ang bawat galaw ko. Mukhang may sugat ka sa braso mo, iho. Opo Tinusok po ng aswang kagabi. Ayan na nga sinasabi ko. Hindi pangkaraniwan ang sugat na ito. Ano pong gagawin niyo? Masakit pa rin po Hahaplusin ko lang. Kailangan mong huminga ng dahan-dahan. Elias, sundin mo na lang ang sasabihin ni Aling Doray at magtiwala ka sa kanya. Oo naman. Paano po palang gamutan yan, Aling Doray? Gusto ko po sanang matuto May halo akong pulbo sa talamang gamot. Gagawin ko ito ng maingat. Hinaplos ng dahan-dahan ni Aling Doray ang sugat ko pero may kasamang pagdiin. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang init na nagmumula sa kamay niya at sa halamang gamot pero alam kong gagaling ako sa panggagamot niya. Nararamdaman ko po parang may gumagalaw sa loob. Dahil sa sugat na ito, makikita mo rin ang galaw na kadiliman. Hindi mo pa alam pero may koneksyon ito sa mga darating na panganib sa baryo. Kung ganun po kailangan na namin kayo. Tama, kung sakaling darating na naman ang panahon na yon, tutulong ako ulit para sa baryo pero kailangan muna nating intindihin ang mga nangyayari sa paligid. Lalo ka na, Elias. Opo, handa na rin po akong malaman ng mga nangyayari ngayon. Dahil madami na po ang mga nangyayari na hindi ko maipaliwanag Mas magiging malinaw sa iyo kung sino ang tunay na nag-uudyok na kaguluhan sa San Isidro. May kaguluhan po ba ulit sa baryo? Oo,
At hindi lang basta kaguluhan. May mga mata at anino na palihim na nagmamasid. Kailangan mong maging handa, iho. Hindi lang pisikal na sugat ang kailangan mong pagalingin, kundi pati ang iyong kaalaman sa panganib. Tumahimik ang loob ng bahay matapos magsalita ni Aling Doray. Tanging tunog ng hangin sa labas at mahinang paglagitik ng kawayan ang naririnig ko. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko. Umupo ng maayos si Aling Doray nang matapos na niyang gamutin ang sugat ko na binalutan niya ng halamang gamot at puting tela. Hindi na siya nakatingin sa sugat ko. Sa mga mata ko na siya nakatitig ngayon. Elias, may mga bagay na hindi ko na pwedeng itago pa. Aling Doray, ano po ba talagang ibig niyong sabihin kanina? Ito ang katotohanan. Bago ka pa isinilang, Elias, may hula nang dumating sa baryong ito. Hula tungkol sa anak ng isang antingero. Isang batang nagtataglay ng lakas na kayang pigilan ng kadiliman. Anak ng antingero? Ang ama mo, Elias, ay hindi ordinaryong tao. Siya ang kinatatakutang antingero noon sa San Isidro. Ang anting-anting na suot mo ngayon, yan ang pinakamalakas na nilikha niya. Kung ganun po, bakit parang ngayon ko lang nalaman ng lahat ng ito? Dahil ako nag-utos na itago ang katotohanan at ako rin ang nag-utos na itapon ka sa ilog. Ano po? Aling Doray, nung sanggol ka pa lamang, kumalat ang balita na ikaw daw ang magiging hari ng mga aswang, na kapag lumaki ka na, ikaw ang magdadala ng kapahamakan sa baryo. Napasinghap ako at hindi ko lubos maisip ang revelasyon sa akin ngayon ni Aling Doray. Biglang nagbalik sa isip ko ang madalas kong napapanaginipan simula nung bata ako. Ang malamig na tubig, ang dilim, ang pag-agos ng tubig at ang pakiramdam na lumulubog ako. Kaya po ba may ilog sa mga alaala ko? Oo, dahil doon ka namin itinapon. At naniniwala po ba kayo kagad sa hula? Takot ang nanaig sa amin. Akala namin kapag nawala ka, mawawala rin ang banta. Pero hindi namin alam na sa mismong sandaling yon ay may mas masamang isinilang. Ano po mas masama? Sa sobrang lakas ng anting-anting, hindi yun nawala nang itapon ka sa ilog. Nanatiling nakasuot sa iyo yon, kaya hanggang ngayon ay nasa iyo pa rin. Pero dahil hindi yun nawala, nagluwal yon ng isang nilalang mula sa dilim. Isang nilalang? Isang batang isinilang mula sa kapangyarihan ng anting-anting. Isang anino na dapat sana'y ikaw. Ibig po niyong sabihin, hindi ako ang tunay na banta? Hindi, Elias. Ikaw ang dapat na balanse. Ang itinapon namin ay ang tanging makakapigil sana sa kadiliman. Kung ganon, nasa na po ngayon ang nilalang na yon? Mas malapit siya kaysa sa iniisip niya. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa bintana. Humigpit ang hawak ko sa anting-anting. Hindi ko alam na ganito pala ang nangyari sa akin nung bata pa ako. Ramdam na ramdam ko pa rin ang bigat ng revelasyon ni Aling Doray. At sa unang pagkakataon, may malinaw na pumasok sa isip ko. Ang pakiramdam na may matagal nang nakamasid sa akin simula pa lang ng pagbabalik ko sa San Isidro. Aling Doray, may itatanong po ako. Alam ko na kung ano yon. May bata po ako nakakausap sa baryo eh. Tahimik siya. Parang normal pero may nangyari po kanina. Anong nangyari? Malayo po siya sa akin ng konti at pagtaas niya ng kamay niya, nanginig ng konti ang anting-anting at nakaramdam ako ng sakit sa sugat ko pero saglit lang. Parang may tumama tapos biglang nawala. Kung hindi siguro dahil dito sa anting-anting, pakiramdam ko mas malala ang mangyayari. Ang pangalan niya po ay Kaloy. Batang anyo, tama. Tahimik. Laging nasa paligid kapag may kakaiba. Opo, parang may alam siya tungkol sa akin eh. Kahit hindi ko naman sinasabi. Huminga ng malalim si Aling Doray. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Nanatili kami naghihintay ni Lena ng sagot niya. Sa pagtingin ko rin sa bintana, naroon si Kaloy kaya nagulat ako. Nakatayo lang siya doon at nakatitik sa direksyon namin. Hindi nakangiti, hindi galit, parang kusang humihigpit ang hawak ko sa anting-anting. Aling Doray, siya yan. Nakatingin siya dito. Hindi po ba normal lang siyang bata? Si Kaloy ang isinilang noong gabi na itinapong ka sa ilog. Siya po yung sinasabi niyo? Oo, siya ang anak ng dilim. Anak ng lakas na dapat ay sayo lamang. Ibig sabihin, siya po ang tunay na banta?
Siya ang aninong nilikha ng aming takot at simula nang bumalik ka, Elias, mas lalo siyang nagiging buo. Kaya niyo po ba akong saktan? Sinusubukan ka niya. Gusto niyang malaman kung gaano kakalakas at kung hadlang ka ba sa kanya. Kailangan natin mag-ingat, Elias, lalo ka na. Alam niyo po ba kung sino ako? Matagal ka na niyang kilala. Mas kilala ka pa niya kaysa sa sarili mo. Kung siya ang anak ng dilim, ano po ako? Ikaw ang dahilan kung bakit natatakot siya. Nakatingin pa rin kami kay Kaloy, pero naglakad na rin ito palayo hanggang sa hindi na namin siya matanaw. Mabigat ang pakiramdam ko at hindi ko inaasahan ang mga narinig ko, pero kailangan kong tanggapin ang aking kapalaran. At doon ko lang din unang naramdaman na hindi lang pala ako bumalik sa San Isidro para maalala ang nakaraan. Bumalik ako dahil may naghihintay na laban. Ilang sandali pa ay napahawak si Aling Doray sa dibdib niya. Umupo siya sa gilid ng upuan at napapikit. Aling Doray, ayos lang po ba kayo? Iba ang pakiramdam ko sa araw na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal na ako nakakaramdam ng panganib, pero ngayon, mas mabigat at mas malinaw. May paparating na mas malakas. Hindi na ito basta panindak lang ng mga aswang. Ibig sabihin po, aatakin na naman ang baryo? Oo, at sa pagkakataong ito, may namumuno na. Hindi na kailangan ni Aling Doray na banggitin pa ang pangalan ni Kaloy dahil alam na namin ang tinutukoy niya. Bigla namang may malakas na katok sa pinto kaya napunta ang atensyon namin doon. Nang mabusesan ni Aling Doray ang tao sa likod ng pinto, binuksan niya ito kaagad at bumungad sa kanya si Enzo na halatang pagod at pawisan. May hawak siyang sibat at alertong-alerto. Aling Doray, nagkakagulo na po sa may bukid. May nakita na naman kami mga anino sa gilid ng gubat. Iho, nararamdaman ko ngayon. Pinaghahanda ko na po yung mga taga-baryo natin. Sinabihan ko na rin ng mga kapitbahay na magsara ng bahay at maghanda ng apoy at asin. Mas malala ba kaysa sa dati? Mas tahimik pero mas nakakatakot yon. May hinahanap sila? Oo, meron. At parang katulad din ang nangyari sa mga magulang ko. Sumalakay ang mga aswang para makakuha sila. Lumapit ng dahan-dahan sa akin si Aling Doray at maingat na hinawakan ng anting-anting na nakasuot sa liig ko. Ikaw ang hinahanap, pero hindi lang ikaw. Gusto nilang malapit sa iyo ang namumuno sa kanila dahil kailangan kanya para tuluyang maghari ng mga aswang. Kung ganon, hindi kami pwedeng maghintay lang. Elias, hindi ko alam kung ano talaga ang papel mo rito pero ramdam kong mahalaga ka, lalo na sa suot mong anting-anting. Sana sa pagkakataon na ito, tuluyan na nga mawala ang mga aswang dito. Maganda na kayo. Kapag lumubog na ang araw, gagalaw na sila. Unti-unti nang nagdidilim ang langit sa labas at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang bumalik ako sa San Isidro, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi na ito simpleng pagbabalik. Ito na talaga ang simula ng digmaan para sa baryo. Lumubog na ang araw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Parang minadali ng dilim ang pagdating nito. Tahimik ang baryo at wala na rin tao sa labas dahil sa takot. Nakatayo kami sa labas ng bahay ni Aling Doray. May mga ilaw na sindi sa iilang bahay pero karamihan ay nagsara na ng bintana at pinto. Sinabihan ko na ulit ang mga tao sa baryo. Walang lalabas hanggat hindi kailangan. Wala na mga aso sa kalsada. Yan ang unang senyales. Ano pong kasunod? Kapag tumigil ang hangin. Parang sinagot ang sinabi ni Aling Doray. Biglang nanahimik ang paligid. Wala ni isang dahon ang gumagalaw. Humigpit ang hawak ko sa anting-anting. May dumaloy na init sa dibdib ko. Banayad pero malinaw. Elias, lumiliwanag ang anting-anting mo. Nagigising na siya. Parating na sila. Dahil po ba kay Kaloy o sa aswang? Parehas. Malapit na si Kaloy at hindi siya nag-iisa. May mahinang tunog mula sa gawing bukid. Hindi sigaw, parang pagaspas ng maraming paa sa damuhan. Inilabas na ni Enzo ang sandata niya at tumayo sa unahan namin. Nagsisimula na, Elias. Manatili ka sa gitna. Lena, huwag kang lalayo ha. Hindi ako aalis. Makinig kayong mabuti. Huwag kayong matakot sa anyo nila. Ang takot ang hinihintay nila. Aling Doray, ano pong gagawin ko? Mukhang madami sila. Mas lumakas ang tunog. May mga anino nang gumagalaw sa gilid ng bahay kaya mas naging alerto kami.
Si Aling Doray naman ay lumapit sa akin at inilapat ang kamay niya sa anting-anting. Pakinggan mo ito. Huwag mong pilitin. Kapag dumating ang sandali, kusa itong kikilos. May ilaw sa may gubat. Ayan na, may mga mata na kumikislap sa dilim. Parami na sila ng parami. Handa na ba kayo? Biglang may mahinang tinig na umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ko makita kung saan galing pero alam kong pamilyar. Isang boses na parang bata. Nandiyan ka na pala. Huwag kayong gagalaw. Ayan na siya. Tama nga po sinabi niyo, Aling Doray. Si Kaloy nga! Tumahimik ang lahat ng tuluyang lumabas si Kaloy mula sa dilim. Hindi na siya nagtatago. Naglalakad siya papalapit sa amin ng dahan-dahan. Parang sigurado sa bawat takbang. Ang mga aswang ay nasa likod niya. Nakatayo lang at naghihintay ng utos. Ang tagal kitang inintay, Elias. Bata ka pa. Hindi mo kailangan gawin to. Bata lang ang anyo ko pero alam mo kung gaano na ako katagal nagising. Hindi ka dapat nandito eh. Hindi ka kailangan dito. Dapat nga hindi ka na bumalik dito eh. Pero nung mga nakaraan na araw, naisip ko na kailangan kita. Kailangan ko ang lakas mo at ang anting-anting. Dahil alam mong hindi ka pa buo at talatang hindi ka malakas. Anong sinasabi mo? Malakas ako. Malakas? Kung malakas ka, bakit ka natatakot? Halata sa'yo na tinatago mo ang takot mo sa akin. Sinabi ko na nga malakas ako eh. At wala akong kinakatakutan. Sa pagsigaw niya ay biglang dumilim ang paligid. Mas madilim kaysa sa dati. Iniangat ni Kaloy ang mga kamay niya at gumalaw na naman ang mga aswang. Nang sumigaw na si Aling Doray para sa pagiging mas alerto, itinaas ko ang anting-anting ko. Biglang may kumalat na liwanag mula sa dibdib ko. Napatras sa mga aswang, parang may pader na hindi nila malampasan. Tunay ngang napakalakas niya na. Hindi sila makalapit. Akala mo ba hindi ko yan naisip? Binagsak ni Kaloy ang kamay niya sa lupa. Biglang nabitak ang lupa sa paligid namin. Naputol ang liwanag na biglang humina. May mga aswang na nakalusot. Sugatan ng anyo pero tuloy pa rin ang laban. Alam kong ginamit niya ang lupa para hatiin ang lakas ng anting-anting. Sumugod si Enzo sa unang aswang na nakalapit. Tumama ang sandata niya. Napaatras ang nilalang. Si Lena naman ay nasa likod namin. Hawak ang dalang asin at mga palamuti. Hinahagis kung saan kailangan. Nang sumigaw si Lena, napatingin ako sa kaliwa. Isang aswang ang papalapit. Pilit na tinatawid ang liwanag. Itinaas ko ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano pero kusang umagos ang lakas. Parang may humila mula sa anting-anting palabas ng katawan ko. Sumabog ang liwanag. Napaatras ang aswang. Bumagsak sa lupa. Ganito pala yon. Huwag mong pigilan. Hayaan mong dumaloy. Opo, Aling Doray. Mas dumami ang aswang. May ilan na nakakalapit. Nasusugatan si Enzo sa braso pero tuloy pa rin ang pakikipaglaban niya. Napasigaw si Lena nang muntik nang siyang makuha kaya tumakbo ko palapit sa kanya. Itinaas ko ulit ang anting-anting. Mas naliwanagan na ngayon. Bumuo ng bilog ang liwanag sa paligid namin. Galit at pagod akong tumingin kay Kaloy na nakatayo lang sa isang gilid. Nakakatuwa kang panoorin. Ito ang pinagkaiba natin. Ginagamit mo ang dilim para maghari. Ginagamit ko naman ang lakas para magtanggol. Huwag mo akong ikumpara sa'yo. Sa sobrang inis at galit niya, muli niyang binagsak ang kamay niya sa lupa at naulit na naman ang paghina ng liwanag ng anting-anting. Kaya inutusan niya pa ang ilang aswang na nasa gilid niya para atakihin kami. May dalawang aswang ang bumagsak sa akin at ramdam na ramdam ko ang bigat pero hindi ako nagpatalo at iniangat ko sila dahil na rin sa tulong ng anting-anting. Nabuhat ko sila at inihagis. Nang makita kong pagod at nasasaktan na ang mga kasama ko, inipon ko ang buong lakas ko at muling lumiwanag ang anting-anting. Iba ang kislap at liwanag na ito na sumakop sa mga kasamahan ko. Mas lalong umatras sa mga aswang sa paligid namin. Habang kumakalat ang liwanag, ramdam ko ang init, bigat at ang presensya ng kapangyarihan ng baryo. Hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat. Habang lumalakas ang liwanag, napansin ko ang ilan sa mga aswang ay umatras na ng tuluyan. May ilan na nakadapa na at si Kaloy ay unti-unting nagulat. Hindi niya inaasahan ng ganitong puwersa. Nakatayo ito sa gitna ng nagkalat na liwanag at nagliliyab na enerhiya. Ramdam ko ang kanyang galit,
Parang buong baryo ang pinapasan niya. Akala mo kaya mo akong pigilan ng isang anting-anting? Akala mo kayang patigilin niya ng dilim? Anak ka ng dilim at nagbabanta na hari ng mga aswang na ngayon ay wala na. Hindi mo ako matitinag. Ako ang mag-aari dito sa baryo na ito. Lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Huli na ang lahat, Kaloy. Wala na mga kasamahan mo. Kaya tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Patuloy ang liwanag mula sa anting-anting na kumikislap sa dilim ng gabi. Nakaharap ko si Kaloy. Ang galit niya ay halos maramdaman sa hangin. Hindi ako mawawala. Hindi ka pwedeng pumigil sa akin. Kaloy, sapat na. Tama na. Hindi magtatagumpay ang kadiliman. Lumapit siya sa akin na halos pumutok ang galit niya. Ang bawat galaw niya ay parang nakakasakal. Parang gustong buwagin ang paligid pero kahit natatalo na, hindi siya sumusuko at patuloy ang pagpupumilit niyang umatake sa akin. Elias, makikita mo ang tunay na lakas ko. Tigilan mo na ito, Kaloy! Elias, kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi magbabago ang desisyon niya at patuloy ang paggasik ng lagim. Isa siyang anak ng dilim. Labanan mo siya, Elias. Huwag ka magpapatalo dahil kapag natalo ka niya, lilipat siya sa iyo at mas magiging malakas. At siya na ang maghahari, hindi lang sa mga aswang, kundi pati na rin sa baryo natin. Bigla siyang tumalon sa akin, kasabay ng 2 pang aswang na sumugod sa akin na nakatago sa gilid. Hinawakan ko ang anting-anting at sa bawat hampas at galaw ng liwanag ay sumasabog ang paligid. Ang mga aswang ay napipilitang umatras pero si Kaloy ay patuloy pa rin sa kanyang galit na atake. Hindi ito basta laban sa kanya, kundi laban sa galit at sa kadiliman na pinanghahawakan niya. Bumangon siya sa likod ng isang aswang at sinugod ako ulit nang tumilapon siya dahil sa anting-anting. Nang sugurin niya ako, ay ako naman ang tumilapon sa gilid. Ramdam ang lakas niya sa bawat tampas. Hindi mo ako mapipigilan, Elias. Ako ang anak ng dilim. Hindi ang kadiliman na magtatagumpay. Tulungan natin si Elias, dali. Huwag. Hayaan niyong makipaglaban si Elias sa anak ng dilim. Mas mapapatunayan at makikilala niya ang sarili niya sa pamamagitan ni Kaloy. Dahil siya ang isinilang ng itapon si Elias sa ilog. Elias, tumayo ka. Huwag ka magpapatalo. Hinila ko ang buong lakas ng anting-anting. Nagliwanag ang paligid ko. Ramdam ko ang init at puwersa. Ang bawat tampas niya ay unti-unting napipigilan ng liwanag. Ngunit si Kaloy, kahit alam niyang wala ng pag-asa, ay nagpupumilit pa na parang galit ang nagpapalakas sa kanya. Hindi pwede to. Ang lakas mo ay walang kabuluhan kung ginagamit mo ito para sa kasamaan. Tinutukan ko siya ng liwanag mula sa anting-anting na may dala ng napakalakas na kapangyarihan. Parang bumagsak ang mundo sa kanya. Hindi niya mapigilan ng lakas at anting-anting. Tumilapon siya pabalik. Nanginginig at talatang napapahiya pero ramdam ko sa galit niya na hindi pa siya sumusuko. Hinawakan ko ang anting-anting at pinuno ng liwanag ang buong katawan ko. Ang mga aswang sa paligid ay napalayo. Si Kaloy naman ay unti-unting nawala ng puwersa. Sa huling galaw, sumugod siya sabay huling pagsusumikap na umatake pero hindi na niya naituloy dahil tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Halos wala ng galaw. Huminga ko ng malalim pero ramdam ko pa rin ang init ng anting-anting. Hindi lang para sa akin kundi para sa baryo at para sa pamilya. Wala na. Tapos na. Hindi na muling babangon ang anak ng dilim. Maya-maya ay maglalaho na siya na parang bula at hindi na muling babalik pa. Elias, ayos ka lang ba? Oo, pero kailangan nating tiyakin na hindi na muling babalik ang anak ng dilim na yan. Huwag kayong mag-alala. Katulad nga ng sinabi ko, tapos na at hindi na ulit babalik pa. Ang mga aswang ay hindi na ulit susubok na umatake pa dito, lalo na't nagbalik na ang panganay na anak ng kinatatakutang antingero. Panganay na anak ng kinatatakutang antingero? Elias, salamat sa katapangan mo at sa anting-anting mo. Gagawin ko ang lahat para sa baryo. Masaya ako dahil nailigtas natin ang San Isidro. Salamat at nagbalik ka, Elias. Pinanood namin ang paligid. Ang baryo ay tahimik. Ang liwanag mula sa anting-anting ko ay humupa na ng unti-unti. At ngayon ay ramdam ko na ang kapayapaan.
Lalo na nang masaksihan namin ang pagputok mula kay Kaloy na naglalabas ng itim na usok at bigla na lang itong naglaho. Unti-unting lumabas ang mga tao sa baryo. Amoy usok at basa ang lupa. Humakbang ng ilan si Enzo at tumingin kay Aling Doray. Aling Doray, may nasabi ka kanina na hindi mo masyadong naipaliwanag. Gusto ko malaman ang totoo. Ano yan, Enzo? Ang sabi po ninyo ay panganay na anak ang kinatatakutang antingero. Anong ibig sabihin nun? Aling Doray, kung may nalalaman pa kayo na dapat nilang malaman, sabihin nyo na po. May kung ano na rin po ang pumapasok sa isip ko tungkol sa sinabi nyo eh. Sige, panahon na. Hindi na pwedeng itago pa, lalo na't nandito na si Elias. Sige po, makikinig po kami. Elias, ikaw ang panganay na anak ng kinatatakutang antingero. Alam mo na yan, hindi ba? Nasabi ko na yan kanina sa iyo. Opo. Naguguluhan na ako eh. Ako lang ang nag-iisang anak nila tatay. Hindi, Enzo. May nauna sa iyo at yun ay si Elias. Nanlaki ang mga mata sa panibagong revelasyon ni Aling Doray. Hindi ko rin alam na may kapatid pa pala ako. Napansin ko si Enzo na gulong-gulo na rin at hindi makapaniwala. Ang ibig niyo pong sabihin eh, magkapatid kami ni Elias? Aling Doray, sigurado po ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Hindi po ba dahil pagod lang kayo? Sigurado ako. Alam kong mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Ikaw ang panganay Elias at ikaw naman Enzo ang sumunod sa kanya. Teka lang po, paano? Oo nga po, kasi ang alam ko, nawala na mga magulang ko nung nawalay ako sa kanila. Ang totoo niyan, nang itapong ka namin sa ilog Elias, muntik nang makuha ng mga aswang ang nanay ninyo sa bahay ninyo noon. Pero pinagtanggol siya ng tatay nyo at nakipaglaban sa aswang. Ang anting-anting na tanging proteksyon niya ay nasa iyo na ngayon at suot mo na. Muntik na rin silang makuha ng mga yon, pero tinulungan namin sila ng mga tao dito sa baryo hanggang sa maligtas sila ulit. Narinig ko na po ang tungkol dito dati. Kaya nang wala nang bumalik na aswang dito, ilang taon lang din ang lumipas ay nagkaroon ulit sila ng anak. At ikaw yon, Enzo. Yon ang totoo. Kaya kayo'y magkapatid. Grabe ang revelasyon ngayong araw. Nakakagulat pero masaya ako dahil ngayon alam ko na ang totoo. Salamat sa katotohanan, Aling Doray. Wala yon. Karapatan ninyo yon. Kaya pala kahit una pa lang kitang nakita eh, iba na ang dating sa akin. Parang may iba akong pakiramdam sa'yo kahit napagbintangan kita. Normal lang ang naging reaksyon mo, Enzo. Pero okay na yun. Nagtulungan pa nga tayo para matalo mga aswang at si Kaloy eh. Hindi naman halata pero masaya ako dahil may kuya pa pala ako. At hindi na ako nag-iisa sa bahay. Dito ka na ba ulit, Kuya Elias? Oo Enzo. Dito na ako at hindi na ako aalis ng San Isidro. Lalo na't alam kong may kapatid pa pala ako. Masaya rin ako. Ang galing naman. Dalawa na ang tagapagtanggol natin dito sa San Isidro. Magkapatid pa. Kayo ang magtatanggol sa baryo San Isidro. Ituloy niyo ang pamana ng tatay ninyo sa inyo. Alam kong masaya sila ng nanay niyo na nakita na kayo magkapatid. Kaya pala nung unang laban namin sa aswang eh, kahit delikado, hindi ko siya iniwan. Akala ko matapang lang ako eh. Iba na pala ang dahilan. Ako rin. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit parang kailangan kitang protektahan kahit alam kong pinagdududahan mo ko. Yan ang hindi kayang burahin ng takot o ng panahon. Kahit nawalay kayo sa isa't isa, hindi na putol ang dugong nagdurugtong sa inyo. At ngayon, mas malinaw na rin kung bakit hindi bumigay ang San Isidro kahit madami na ang nangyari dito. Hindi lang anting-anting ang panlaban natin, kundi kayo. Tama si Lena, pero tandaan niyo ang katotohanan ay simula pa lang. May mga sugat na hindi agad naghihilom. Handa na po kami, Aling Doray. Ano man yon. Magkasama na po kami ngayon. Hindi na ako mawawala. Nagkatinginan kami ni Enzo. Walang salitang kailangan pero pareho naming alam na hindi na kami nag-iisa at hindi na rin nag-iisa ang San Isidro. Handa kaming lumaban para sa aming baryo. Umuwi kami na may matamis ng ngiti dahil nagtagumpay kami na mapaalis ang mga aswang sa baryo. Maaliwalas ang umaga. Tahimik ang baryo pero hindi yun katahimikang may takot na katulad ng mga nakaraan na araw at kahapon. Ang katahimikan ay yung payapang pahinga matapos ng mahabang laban.
Nagsama-sama ulit kaming apat nang sumikat na ang araw para makapagkwentuhan at magpahinga kasamang isa't isa. Ang gaan ng pakiramdam ngayon, no? Parang ibang-iba ang hangin. Oo, wala nang sigaw sa gabi at wala nang bantay sa gilid ng gubat. Simula nung dumating ako dito, parang ngayon lang talaga naramdaman ko na tapos na. Elias, bago tuluyang magsimula ang bagong araw ng baryong ito, may utang pa akong sasabihin sa iyo. Ho? Ano po yun? Patawad. Sa takot ko noon, mas pinili kong manakit kesa umunawa. Mali ang ginawa ko. Tumutol ang mga magulang mo sa utos ko noon pero wala rin silang nagawa. Kung hindi niyo po yung ginawa, baka mas marami ang nawala. Hindi ko makakalimutan ng sakit pero pinipili ko pong magpatawad. Salamat. Salamat sa iyo, Elias. Oh, mukhang kumpleto na talaga tayo ngayon ah. May kuya na ako at may baryo pa akong ipagtatanggol. At may mga alamat na kailangang itala para maalala ng susunod na henerasyon kung ano ang nangyari kapag ang takot ang namuno at kung ano ang kayang gawin ng katotohanan. At ako, dito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi na ako tatakbo. Hindi ka na rin mag-iisa. Nagkatinginan kaming apat. Sabay bahagyang tumawa. Isang tawang may gaan at pag-asa. Tahimik na ang San Isidro. Hindi nakatahimik ang may takot kundi pahinga matapos ang dilim. Ang anting-anting na misang kinatakutan ng lahat ay nanatili sa akin. Hindi bilang sumpa, kundi bilang paalala ng responsibilidad na pinili kong akuin. Kabanong sa panahon na minsang may nagtapon sa akin sa ilog, dito ko rin natagpuan ang katotohanan. Ang pamilya ko, ang dahilan ng lakas ko at ang sarili ko. Pinili ko manatili. Ako si Elias, anak ng kinatatakutang antingero at tagapagtanggol ng San Isidro. Mga kabangers, mga kayanggaw, muli ay nagpapasalamat po ako sa pakikinig ninyo. At syempre, kung medyo nabaitan po at kung nagustuhan niyo po ang kwento natin, sana po ay mag-subscribe kayo kung bago pa lang po kayo sa channel natin na ito. Kung maaari mag-comment rin kayo at pindutin ang like button. At kung medyo nabitin pa kayo, bisitahin niyo po yung isang channel natin, yung mga kwento ni Kabanong. Mas mahaba po yung kwento doon. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like. At kung medyo bitin pa rin kayo, iniimbitahan ko po kayo dun sa bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0 kung saan merong moving images na doon. Kaya meron na po kayo mapapanood. At syempre, habang nakikinig ng narration with music and effects na. O di ba mas maganda? Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan na hanapin ang mga nabanggit na channel, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang links ng mga channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!